Sabi nila, malakas ang isip ng tao. Pero alam mo ba na ang pinakamalakas na boses sa utak mo, kasing liit lang ng isang almond? Kung gusto mo pang matuklasan ang mga sekreto ng utak at paano ito magagamit para mas maging matatag, like, share, at follow mo muna to para hindi ka mahuli sa susunod na kaalaman. Ito ang amygdala, maliit na parte ng utak, pero siya ang command center ng takot at alerto. Sa neuroscience, kahit gaano siya kaliit, hawak niya ang VIP access sa buong katawan mo. Kapag may panganib, siya ang unang nag-a-activate ng fight or flight response bago pa makapag-isip ang logic side ng brain mo. Sa ilang segundo, kaya niyang baguhin ang tibok ng puso mo, itaas ang blood pressure, at magpalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Halimbawa, isipin mo, naglalakad ka sa madilim na kalsada, tapos biglang may kumaluskos sa likod mo. Bago mo pa malaman kung pusa lang ba yun o tao, automatic na tumitibok ng mabilis ang puso mo, pinapawisan ka, at naninigas ang katawan mo. Yan ang amygdala na kumikilos. Instant, walang tanong-tanong, para ihanda ka sa aksyon. Pero eto ang twist. Sa modernong panahon, madalas hindi physical danger ang kinakatakutan natin, kundi failure, rejection, at pagbabago. At dahil maliit pero makapangyarihan ang amygdala, kaya nitong pigilan ka sa paggawa ng mga bagay na makakapagpaunlad sa'yo. Dahil iniisip nito na delikado ang kahit anong bagong karanasan. Kaya hindi ka nagsisimula ng negosyo kasi takot kang malugi. Hindi ka nag-a-apply sa mas mataas na posisyon kasi takot kang ma-reject. Hindi ka lumalabas sa comfort zone kasi pakiramdam mo mas ligtas dito. Ang totoo, trabaho ng amygdala na protektahan ka. Pero kung hahayaan mong siya lang ang masusunod, mapoprotektahan ka nga. Pero mapipigilan ka ring mag-level up. Kaya ang sikreto para sa pag-unlad, turuan mong makinig ang amygdala sa logic at vision mo. Para imbes na takot ang mag-control sa'yo, maging gabay lang ito habang ikaw ang tuloy-tuloy na humahakbang papunta sa goals mo. Maliit man siya, pero kapag natutunan mong i-handle ang kapangyarihan niya, magiging kakampi siya sa halip na hadlang.